Mahigit 10 empleyado ng Bureau of Customs ang identified as persons of interest ukol sa mga di umano'y irregularidad sa mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Itong binunyag ng pamunuan ng Customs kaninang umaga dahil ayon sa kanilang investigasyon, 15 mga sasakyan o luxury cars sa mga Diskaya ay may kulang na required papers ng BOC. No? So kung hindi daw walang import permit o walang import documents, yung iba naman na merong import documents ay may kulang namang certificate of payment ng sa mga sinasabing mga buwis at yung mga iba pang fees, no, para ma-import ito. Paglilinaw ng pamunuan ng Bureau of Customs, yung kanilang mga empleyado na sinasabing di umano'y maaring o posibleng sangkot ay persons of interest lamang at tinitingnan pa yung exact participation. Depende rin nga dito sa investigasyon na pagbubunga mula rito sa pagtingin sa mga di umano'y may irregular na mga transaksyon kaugnay sa 15 mga sasakyan ng mga Diskaya. So nasabi natin na umaabot sa 30 ang mga sasakyan ng mga Diskaya na under investigation, pero yung bukod dun sa 15 sa ngayon, mukhang regular naman daw yung pagkakabili at pagkaka-import sa mga ito. May 15 araw ang mga Diskaya at mga local dealers na patunayan na meron silang proper documents. Kung hindi, isasailalim ito sa tinatawag na forfeiture proceeding sa ilalim ng Bureau of Customs. Ang ibang mga sasakyan na sinasabing nakuha nga, may presumption daw ng regularity dahil dumaan ito sa mga kilala at established na mga car importers na ang kanilang mga pangalan daw ay mas mahalaga kaysa sa ilang transaksyon lamang. Samantala, 4 na DPWH officials, ang sinasabi naman ng Bureau of Customs, yung mga sasakyan ay tinitingnan na rin ang regularity ng pag-import ayon sa Bureau of Customs. Sa kabuuan ko ni 30 mga sasakyan ng mga Diskaya at 2 maliit na all-terrain vehicles ang under investigation at sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bureau of Customs.